Makaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kawas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon atong paghisgutan, atong isaysay, o atong himongyano ang pagpasabot sa nahanay nga leksyon sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat nga amo karong pagatunan si Sinulat ni Apostol Pablo. Ug unsaon nga imong anak, mahimong mamahingpit, taliwaran ang kalibutan nga puno sa pagpagkasala. Masabtang kininamo ug among maaplikar sa among kinabuhi. Mga panalan ikaw sa tanang mga katawan nga naminaw ni imo mga pulong, mga Sabbath School teachers, mga membro sa Sabbath School. Salamat na sila nagapaminaw nini o ilang ika-aplikar silang kinabuhi sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Makaigsunan, di gyud ko kapuyan sa pag-ingon nga nalipay kami og dako nga niabot na og 13 ka tuig ang pagserbisyo sa atong Anis Media Ministry sa tibuok nga kalibutan sa mga Kabisayan. Salamat ng Diyos na kiguban ka nato. Nanining ginagmay nato nga ministry, simple kayo, apan niabot na kita og 13 ka tuig mga kaigsunan, karong nga bulan. Ug wala pa man pod mahitabo kini nga panahon, busa magpadasi gihapon ko. Muhunong lang ko inig ka human nagkasal mga kaigsunan. Ha? Kung magkasal, di na ko mag-iskot. Agig pagpasalamat ninyo ug nato sa tibok nga kalibutan nga naminaw ni ining atong programa. Muhatag kita og gasa alang sa pag-assist ni Joy sa atong production, sa atong video. Mga kaigsunan, sa pagsugod yun niini hangtod karon, 30 katuig ang iyang loyalty nining atong Anis Media Ministry. Agig pagpasalamat, agig balos sa iyang pakigubang ka nato nga nahimong posible kining mga video production. Pagpadala ka mo, maginagmay ug madinag ko. Ang di lang maayo ka ng bisag gamay, wala gyud mga kaigsunan. So palihog ha, kamong nga naminaw, by the way, kamong nagpadala na, di nato nganlan, kay mo man atong palisiya diri, o kamong sab naghangyo, ayaw gyud diskute among ngalan. Kamo nga nagpadala na, salamat kayo na kamo nagkapadala na nining maong gift nato alang sa kasal ni Joey karong August 9. Pagkahuman sa August 9, di na ko maghisgot og kasal mga kaigsunan. So ipadala niyo sa GCash, nade ang akong duha ka GCash. 0918-942-2069 or 0917-118-8462. Ato sang idugay diha aron inyong ma-jot down ang maong GCash number. Dayon, magpadala gani mo, magpahibulo mo na ko. Aron may bala ko og asa. Magpadala mo message na ko, pastor, para ni Joey. Hana. Usay magunay, magpadala para sa ministry, okay lang yapon. Pero kung specific yun para sa kasal ni Joey, pahibulo og yun ko mga kaigsunan for proper accounting mga kaigsunan. Okay? So, ipadala diha sa GCash. Puring kaso, wala niyo ma-jot down ng GCash, chat lang mo sa ako mga kaigsunan. Hatagan ko kamo. Karon igsoon, importante kayo ang atong leksyon. Kay kini maaplikar usab sa atong panahon karon. Kay ang atong leksyon karon gahisgot
sala diha sa iglesia. Adunay sala ang iglesia. Ang iglesia mismo mo'y nakasala. Ang teksto na gingon, unang Korinto 6:19-20, wala ba kamo masayon nga inyong mga lawas, templo sa balang espiritu, nga kana mo kamo, o nga kamo nakadawat, kamo gidawat, o kamo nakadawat gikan sa Dios. Dili na kamo sa inyong kaugalingon, gipalit na kamo sa dako nga bili, busa, imong pagpasidunggan ang Dios diha sa inyong mga lawas. Okay. Igsoon, ang atong kinabuhi, ang atong utok, mura kining espongha. Okay, inato ta nasabton ko ni unsa ng espongha. Karon espongha imong itagak sa tubig, musuyop ng tubig, kutob sa iyang marangan. Ang di na niya madala iyang buhian pero muhunob. O kada may maayo nga pagkabisya, muhunob igsoon ang tubig sa espongha. Ang atong utok, mura po ning espongha. Mura po ning espongha. O siya na sa palibot, maayog dautan, muhunob po na sa atong utok. O sa diha nga muhunob sa atong utok, mga kaigsunan, mo-influensya ni sa atong mga desisyon. Kadtong ni hunob nga mga butang sa atong palibot. Ibutang na itong mga kultura. No? Ilang mga estilos kinabuhi. Muhunob na sa atong utok, mga kaigsunan. Busa, sa sayo nga panahon sa iglesia nga Kristohanon, may mga problema. Pananglit, nganong niabot maning pagbantay sa adlaw nga Domingo? Igsoon, kung imong itrace gika po ni kultura hangtod na dawat sa simbahan. No? Wa ni mo buto nga maura. Wala ni sa Biblia. Niabot lang, mga kaigsunan. Busa, kining problema sa espongha nga mahunob unsay naa diha sa iya. Problema ni kaniadto og karon, mga kaigsunan. So nakita ni Pablo nga adunay mga problema sa palibot sama sa pagbahin-bahin, partido by partido. Immoralidad sa sexual, inakusahay, prostitution, problema sa kaminyon, problema sa nag-inusara. O kini nga mga butang naa sa palibot sa simbahan sa Korinto. O gonya, mga kaigsunan, kini nga mga estandartes kalibutan, ang uban usab sama sa utok nga espongha nihunob pod ang kalibutan nga binuhatan sa sulod sa iglesia. Makasusubig son nga kining prinsipyo sa maong espongha nga mohunob igsoon musuyo hangtod karon mao gihapon. Unsa na sa atong palibot mutatak na sa atong utok, mga kaigsunan. Sa diha nga naanay mga kultura, mga pagtulunan, mga practices kalibutan nga nihunob sa atong utok, diha ang gitawag ang atong pag-alagad sama sa instrumento sa musika nga gitawag nga wa na maangay, sintunaw na. Wa na maangay. Mo na gitawag dissonance. No? Kanang di na mo tumong sa nuta, mga kaigsunan. Busa, kumuadto po ta sa mahitungod sa utok nun nga paagi, mahitungod sa kining dissonance, kining di pagkaangay, ingo po na. Na kay pagtuo nga Kristohanon. Pero kanihunob man po ng imong utok sa estandartes kalibutan, wa naman nagkaangay igsuon. Ang imong sinultihan di na mo takdo sa imong binuhatan. Mao na, mga kaigsunan, ang problema sa iglesia sa Korinto. Gani ang mga alam nga mga tao sa Biblia o bisan pang mga laiko nagtuon sa kinabuhi sa mga Kristohano sa unang panahon, labi na sa sinulat sa buhat, mga kaigsunan. O nakita nga adunay problema ang mga tao. Ang ilang pag-alagad atras abanti, dagang apostasiya. Gani mato pa sa 1 Korinto 5:1, mao kini ang nakita nga kultura
nga di maayo sa palibot sa Korinto nga nakasulod simbahan. Pakigilawas. Na nakaplagan sa sulod sa iglesia. Nga bisan pa ang mga hintil wala magabuhat niini. Unsa man na nga pakigilawas. Ang stepmother dunay sexual nga relasyon sa ang stepson. Ang inaina giunay sa iyang stepson. Doon na sila yung relasyon. O kana igsoon bisag hintil, dili gabuhat ni ana. Pero sa Sibas, Korinto doon na, mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan, gitawag kini sa English of incest or incestuous act. Mangilingig nga paghitabo, mga kaigsunan. Mangilingig nga paghitabo. Mo nga kinigiskutan ni Apostol Pablo nga, grabe na kangilad bisag hintil, di gani mo practice ni ana. Unya, kamo nagbuhat hingo na ana, naunsa na ba mo? Busa siya kayo, nakuratan si Pablo nga naunsa man ni. Nga atong si Baduna ba na mga practices ingon ani. Dili lamang pagkagilaw sa pabisan pa, incest mga kaigsunan. Stepson, iyang giunahing stepmother. Apan ang labing mangilaad, tungod kay ang iglesia walay gibuhat batok niini. Wala. Wala magpakita nga sila na batok niini, di sila makauyon, wala. Hinunuanag pa si garbuhon sila, katong nakasala, perting garbuhan yun niya, mga kaigsunan. Busa na yun sa Apostol Pablo, dapat koreksyonan ka na sa iglesia. Mao niya ang sala sa iglesia. Wala koreksyon ni ang maong imoralidad sa sulod sa iglesia. Busas Pablo mga kaigsunan, nagingon nga kana ang responsibilidad. Gawas nga badlungon kining maong membro nga dunay imoralidad, ang iglesia dunay angay buhaton nga siya badlungon. Ipahunong ang maong binuhatan. Mao ni igsoon ang gitawag nga sintunaw na, wa na magkauyo, wa na inuta ang pag-alagad sa tao. Ang iyang pagtuong ngayang nakuha gikan sa pagtulunan sa sinulat ni Apostol Pablo, wala mo takdo siyang practices mga kaigsunan. Mahinungdan igsoon. Ang iyang yun naguulan, dili lamang batok na itong nakasala, apan batok sa simbahan sa Korinto, nga way gibuhat. Wala. Wala lang. Hinunan si Apostol Pablo, very proud mo sa sexual scandal. Dili magwanta ni Pablo, man nagpadala siya sulat. Wala man madetalye nga nang wa mabadlong, pero matod pa sa atong leksyon. Matod pa sa atong leksyon. Dunay posibilidad na kining nagbuhat o incestuous act katong giunay iyang ina-ina. Posible nga kini dagkong tao ni. Posible kini may gahom. Posible kini may kwarta. Posible kini taas og edukasyon. Munang di makatandog ang iglesia. Paminaw mong church board mga kaigsunan. Busa, kining problema sa sexual mga kaigsunan, dakong hagit ni sa sulod sa iglesia. Talandugon, sensitibo kani mga kaigsunan. Very sensitive. Apadigyo na to, malimtan usab. Nga kung ado na may ipahamtang nga nagkakaigo nga silot, niining nagbuhat og sexual nga imoralidad, kinahanglan dili ra diha kutob. Doon na tayo mga aksyon, mga kaigsunan, nga maghimo kitag reclamation aron ato ma-revive among tao nga nakasala. Hinumdumi mga kaigsunan, nga si Pablo nagingon, dapat gayod ang iglesia magdisiplina niining tao nga nalambigit sa sexual nga imoralidad. Muna, igsoon, matod pa niya, kining tao igsoon, nga iyang giunay ang iyang kauban sa panimalay, o sa iyon Pablo, tangtangon siya niya, hukman sa iglesia, o gitugyan nga to sa yawa,
O gisalikway siya. Grabe igsoon. Unsa pa? O ang mga membro dili na labbigit nining tawhana. Ha? Bisan pakigsalos pagkaon dili na. Mura grabe igsoon, di ba? Very offensive. Apan hinong dumi nga si Pablo nag-ingon ani tungod kay ang iglesia wala magtagad ni ining maong step son nga iyang giunay ang iyang stepmother. Mao na ang background igsoon. Mao nga ayaw ninyo na bisan pagsalos ka na ayaw. Ayaw. Makigistora ka ayaw. Hinginlan siya. Ang background tungod kay ang iglesia wala magtagad ining super kangilad nga immoralidad. Ha? Dili lang kini pakiglawas kung dili nag-unay ang adunay mga relasyon. Ina-ina o stepson, nag-unay mga kaigsunan. Mo ni background, ha? Okay. Parinong dumi, bisang para ka sa akin ni og incest mga kaigsunan. Hatagan nato oportunidad nga maghinulson. Kaya katong pagsalikway ka niya sa iglesia, paghukom ka niya, pagdisiplina, makaamgo siya nga, uy, kuyaw ni nga iglesia, di man mo tahod og kwarta na ako. Di man mo tahod di sa akong grado. Di man mo tahod di sa akong katungdanan. Subag-amping na ko. That's it. Mo na eleksyon. Tanaw ra, ipatugyang ngadto sa yawa, pero sige ngon, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So, napay kaluwa sa ligson, kinitawana. So, atong masabtan mga kaigsunan, kinino sa pag-inakusaray, kanang pagdala o kaso. Pablo, ayaw mo pag-atos korte, wabi din mga maalam diyan sa iglesia. Adunay indirect nini nga buti pasabot ni Pablo. May mga kaso nga iglesia, kaya niya husayon, pero maabot na gani sa mga mga criminal cases, ang iglesia, wala nilabot niya na. Iyan na sa gobyerno, mga kaigsoon. Kay gi-recognize ni Pope Pablo ang otoridad sa gobyerno sumala sa Roma 13, 1:5. So kung criminal case, gobyerno. Pero kung mga kabubuton o guban pa, mga kaigsuunan, mga bisyo, unsa diha sa iglesia, sayon. Mga bingkil-bingkil, mga tabi-tabi. Okay? Mga kaigsuunan. Kaya kung imong ibasi sa daang tugon, which matud pa sa author, si Pablo, nag-recognize ni ining autorisasyon. Kung imong basahon ang Deuteronomio 22:24, ang nagbuhat nga nag-unay og sexual na buluhaton sa mga may kadugo nga relasyon o affinity. Nagingon ang Deuteronomio 22, dadon ngadto sa hukmanan. Og ang mga elders sa tribo mo'y maghatag desisyon. Og ipagawa siya sa syudad. Og batuon hangtod sa kamatayon. So, igsoon ka na, ingon na ana nga mga crime, ang iglesia rin namang hilabot diyan na. Iyan na sa gobyerno. Mao na igsoon. Babae o lalaki basta magkasalingan na ado na gyud pahamtang igsoon. Apan kung dili criminal case, ang church igsoon, dunay katungon. Dunay katungon. Kung na may moralidad nga nabuhat sa magtiayon, may katungon ang iglesia, basin di ay ma-reconcile pa. Basin di ay napay makapasaydo. Pag dili, kamo na mantigo diha. Kay kutob sa atong nahimo sumanas ko, unang Korinto 6:1, likaya nato nga atong ipasundayag ang atong kahugawan diha sa sulod sa iglesia. Sa unang Tesalonica 8:8, ang tao kinahanglan makagabot sa ang sa kinabuhi nga gitawag pagkabalaan. Og ang tao nga balaan magasalikway sa sexual nga immoralidad. Kadagyon din ng tao nga adunay stage sa life sa pagkabalaan, iyang gidumta na ang mga kailibgon sa unod.
sama sa mga hintil nga wala masayod sa Dios. Nga dili niya limbungan ng igsuon. Hasaghan lang kay ang Dios ra may manimalos. Sanctified life. Likay na mga immoralidad, uban mga buhat, mga limbong. So mga kaigsunan, kining mataw sa Korinto, tingali na misunderstood nila ang mga balita. Kaya mga balita magudag yun, nahimo kamong gawas nun na. Abi nila gawas nun sa tanang mga butang, gawas nun sa sala. Dili gawas nun nga bisang unsay buhaton nila gawas nun no. Kaya matod pa nila, kung ang tiyan para sa pagkaon, nan ang lawas para sa sex, o ang sex para sa lawas. So ayaw ni mo kontrola. Sayop na igsoon nga filosofiya. Sayop na ang panguna-una. Ang unang Korinto 6:11 nagingon, una, gikinanglan ang tao makaagis kinabuhi nga nahugasan ang iyang kinabuhi. Ugo niya ang